let us give opportunity for this for our Muslim brothers to explain and give further understanding doon sa context of non-Muslims, context of doon sa Quran, and for the benefit also of non-Muslims. So may I call on the Father and Son team. Ito yung mga tao na nag-seminar din noon sa Palawan. Maliit na oras lang ang hinihingi nila, okay? Okay, so you may occupy the bleachers. Oo, dito sa gitna. So may we call on the Father and Son team, Sheikh Abdul Rahim Mark Anthony Cruz and Sheikh Abdul Rahim Ernesto Cruz from the Philippine Islamic Propagator, Abdul Rahman and Abdul Rahim. Sirs. Maraming po salamat. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Mark Anthony Cruz. When I was a Christian, I am the elder son of Abdurrahman. His name is Ernesto Cruz. He is a former engineer and a former preacher. I am also a Christian before. I was raised as a Christian, and as a promise to my written request to our RD, I will not going to mention any domination or from what religious sect I belong. So my name now is Abdul Rahim Cruz. I am the president of the Philippine Islamic Propagator, and then we are roaming around the country para po sabihin and then i-discuss sa mga katulad po ninyong Christians what is the beliefs of the Muslim. And then no one else in this place who will have this proper explanation except us. I can surely tell kasi I was belonging before a Christian, so mas mabilis ko mag-deliver sa inyo about the Muslim. But before we start, because we are going to talk about a religious topic, would you mind if you please, I will just say a little prayer. I will say it in an Arabic word or language, and then I will explain it in our language. Just to ask for the blessing and the guidance of our Creator. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ako ay nagpapakukup sa Allah laban kay sa taas na sinumpa sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Ang mapagpala, ang mahabagin, ang tanging hari at hukom sa araw ng paghukom. Ikaw lamang ang sinasamba namin at ikaw lamang ang hinihingan namin ng tulong. Naway ipatnubayin mo sa amin ang matuwid na landas, ang landas ng inyong mga pinagpala, hindi ang landas ng mga nangaligaw at ng mga isinumpa. Again, may the peace and the blessing of the Almighty Creator will be all upon us. So, ano po bang importante in this day? Maybe we are going to take just a little minute of your time, but this we are hoping that we will inject a very deep explanation, understanding between both sides. Like for example, kung makikita po ninyo, sinuot ko to. So in this way, in this type, ma-distinguish kagad. Pag nakita sa picture or nakita nyo Muslim, what will happen if I will going to remove this? So, and then tatanggalin ko pa to. Like what is my father is doing now. Like for example, if he will remove this, anong pinagkaiba natin ngayon? So some of you here, siguro hindi ako madi-distinguish na ako ay isang Muslim. So maybe may mga magsasabi because sa forma niyan baka ahente yan. Or forma niyan baka kung ano yan, baka kung ano. So meaning to say, parehas lang po tayo. So pag binalik ko ulit ito, Muslim na naman. So pag inalis ko to, Christian na naman. So ibabalik ko na lang, ilalagay ko na lang. So what is the difference? Anong nangyari? For over a century, both Muslim and Christian were abiding in this country, and yet still in the present time, we still experiencing discrimination. We still don't have proper acknowledgement, proper what we call proper information about Islam. Ano po ba ang Islam and who is to be a Muslim? When we say a Muslim, it doesn't refer in an individual. Hindi po siya tumutukoy sa isang tao. Muslim, sa pinakamababaw na salita, it is an Arabic word which means creation. Or sa Tagalog, nilikha or nilalang ng Allah. So like for example, yung puno po na yan sa paligid ninyo, pwede po siyang tawagin Muslim. Kasi nilalang po siya ng Allah.
So pag kayong araw na yan, he can be called as a Muslim. The son can be called a Muslim kasi nilalang siya ng alam, hangin, ang puno, ang impyerno, ang tubig, ang hayop, ang unggoy, ang aso, ang paraiso, ang impyerno, they can be all called a Muslim. Kaya huwag po kayong magtataka, tingnan po ninyo. Hindi pa lang tayo nagsisimula, meron na kagad tayong natutunan. Bakit? Like for example, the Madam lately, she's discussing about the media relationship. So most of the police, most of us, if we have encountered, for example, nasa senaryo tayo, na isang Muslim ang involved sa isang senaryo, no? Lagi nating ini-insist, isang Muslim nakasaksak, isang Muslim nakapatay, isang Muslim nakabaril, isang Muslim nahuli. So on that particular word you are using, you are already enforcing and pinipilit nyo at nagkaroon ng kagatay ng discrimination. So one thing more, matututunan natin dito, pagka tayo ay nagkaroon ng isang senaryo, nakahuli tayo ng alam nating Muslim, we should ask the person kung ano yung tribo niya. Kasi ang Muslim is kagaya din po ninyong mga Christian. Like for example, pag hiniwa ko yung aking kaliwang braso, ang lalabas po na kulay ng dugo dito is pula. Lahat po kayo dito, all of the police, lahat po is pula ang ating dugo, walang kulay blue, wala namang alien dito. So pag sinabi mong Muslim nakasaksak siya, parang lang sinabi pati ang buwan nakasaksak. Kaya maraming mga Muslim, pag sinabi nila sa TV, nagagalit kagad sila. Because why? Isa po yun sa pagdi-discriminate. So ang dapat nating itanong, ano po ang tribo niya at ano po ang kanyang paniniwala? Ang Muslim is kagaya ng Christian, may Ilonggo, may Kapampangan. Sa amin, sa Islam, may Maranao, may Maguindanao, may Tausug. Actually, dito nga po, meron nga pong isang tribo, may nakalimutan ko na kung anong tribe siya nabilong, yung nag-entertain po sa amin. So the Muslim is a person or a creation who believes in only one creator. So lahat tayo, ang pananaw din po namin sa inyo dito, lahat kayo is Muslim. Because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may be peace be upon him, which we believe the last prophet, he said that all of the human being, lahat ng tao na nilalang ng Allah o isinilang ay isang Muslim at nasa kalagayan silang Islam. Ang magulang lang nila ang nagdala sa kanila sa pagiging Budaismo, sa pagiging Kristiyano at sa pagiging Judaismo. So in Islamic belief, lahat magmula 10 years old pababa, Muslim po tayo pare-parehas. We called it in a word Fitra, meaning to say the law of the nature. So what is Islam? What is the coordination of Islam and the Muslim? Islam is the law. Ang Islam po, ang ibig sabihin niya sa pinakamababaw na salita is salam. Na ang ibig sabihin, kapayapaan. Pag kinuha mo siya sa Tagalog, tatlo ang lalabas na meaning niya. Sumunod, sumuko, tumalima. Pag sinabi mong sumunod, sumuko, tumalima, kanino? Doon po tayo nagkaroon ng pagkakahati-hati sa paniniwala, sa nag-iisang tagapaglikan ng lahat at lupa. When we ask a Christian, like for example, how do you hear? Pag tinanong tayo, ilan ang Diyos ng Christian? Nasabihin isa. Ilan ang Diyos ng Muslim? Nasabihin isa. So walang dahilan para tayo magtatalo-talo. Now, what is the difference between the God of the Muslim and the God of the Christian? The Christian, most of the Christian, majority in the world, not only in the Philippines, they worship Jesus Christ and they believe Him as the Son of God. And the belief of the doctrine, which is na-inherit nila sa inyong mga magulang at sa inyong mga kanununuan, ang paniniwala ang Diyos na nagsakatawang tao, napunta sa Kanyang Maria, yun na si Kristo na nagsakatawang tao. So kaming mga Muslim, hindi kami naniniwala doon na ang Diyos ay nagsakatawang tao. But it doesn't mean na kami mga Muslim ay galit kay Jesus Christ. Actually, we cannot be called a true believer. Hindi kami pwedeng tawaging Muslim if one of the prophet hindi namin tinanggap. Kahit isa lang, even Jesus Christ. Hindi ka pwedeng tawaging Muslim. Wala kang karapatan magsalita na ikaw ay Muslim kung si Jesus Christ is hindi mo siya minahal. Nagkaroon lang tayo ng twist sa language. There's a barrier between language lang tayo nagkaiba. Halimbawa, kayo mga Christian, tinawag nyo si Jesus Christ sa pangalang Jesus Christ. Pero kaming mga Muslim, we call Jesus Christ in His original name. Like for example, if you go inside in your church, we have a church here, it's a very big church and a very good and a very nice. If you go inside, you will notice inside that there is a big cross. Di ba? Kung saan naipako si Jesus Christ. Sa ulo niya, there's a 4-letter word, INRE. I-N-R-I. What is the meaning of INRE? INRE means, in the book of history,
In the book of theology and on the whole world, lahat po ng mga religious leader, ang meaning ng Indre si isa lang. Isa Nazareton Rey ayo Dios. Which means Isa, hari ng mga Hudyo. Isa of Nazareth, the King of the Jew. So we Muslims, we believe in Jesus Christ, but not Jesus Christ as His name. We call Jesus Christ in His proper name, which means Isa. So pag merong isang Muslim, lumapit ka, kilala mo ba si Jesus Christ? Hindi niya sasabihin, kilala ko. But if you will ask him, kilala mo ba si Isa? Sasabihin niya, Isa ibn Maryam. Si Isa ang anak ni Maria, na ipinanganak sa Jerusalem, na ipinadala ng Allah bilang propeta. So language lang. Mas mahal namin siya. Kaya nga, hindi kami pwedeng tawagin Muslim pag hindi namin siya kinilala. So ngayon, bakit Allah ang tawag namin sa aming Diyos? And then, ang iba sa inyo mga Christian, Jesus Christ. Some of them, they call their God the Father. Bakit nagkaganon? Kung talagang iisa lang ang aming pinaniniwalaan at kung tayo ay naniniwala sa isang propeta, ba't nagkaroon tayo ng ibang tawag sa ating Diyos? It is because sa ating magulong kasaysayan ng bansa. Way back in the history of the Philippines, panahon ng mga lolo-lolo natin, yung inyong mga religion, hindi naman inyo pinag-aralan yan. Which is minana po natin yan. We inherit that from our fathers. At nagsimula po yan nung pumasok dito si Magellan. Nung pinatay siya nila Lapu-Lapu, pansinin po ninyo sa kanang balikat ninyo. Meron diyang kalasag. It shows that the father of the AFP or the Armed Forces of the Philippines, the first Armed Forces is Lapu-Lapu. So ang tribe po niya is Bangingitaw. So since before, meron na tayong ugnayan. So nung dumating ang mga Christian, pinatay siya ngayon ni Lapu-Lapu. That was the first nakasulat sa history. Pero, if you will read the biography of Magellan, hindi nakalagay sa biography nila na si Magellan is pinatay ng Pilipino sa pamamagitan ng pagputol ng ulo. Actually, I met isang Espanyol before when I told him, ay si Magellan, pinatay yun ng aming bayaning si Lapu-Lapu. Namula siya. Namula sa galit. Sabi niya, no, it's not true. Magellan died in your country in the Philippines because of sickness. Dahil sa kagat daw ng lamok sa malaria. So nagkaroon ng twist ng history. So nung bumuelta yung mga Kastila, bumuelta sila dito 1565 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. At that time, they were prepared. They have, meron na silang mga barel, meron silang mga kanyon. So ang nangyari sa atin, like, assuming lahat tayo yung mga Muslim 100%. Yung 20% sa kanila, pinagpapapatay po yun. Pinagpapapatay. Yun na po yung mga nakipaglaban. So yung 10%, nagtakbuhan po sila sa dulo ng Mindanao. Namingit, nagtanim ng kamote. Sila na po yung mga nakikita nyo ngayon, mga Maguindanao, Tausug, Maranao, Iranon, Yakan. Nahati sila sa iba-ibang tribo. Like for example, yung mga nasa dagat, mga Badjao. Because at that time, the Badjao is appointed to guard in the Philippine Area of Responsibility. So napabayaan sila doon, nawala ng kaalaman, hanggang sa ngayon nakita natin doon na sila. Pero they are one of the defenders of our country, which is not being recognized. So time has come. Ang nangyari, nasakop tayo, yung 60% pwersahan tayo sinakop. Sa history of theology, sa pinag-aaral natin, lahat naman tayo sinag-aaral, ang pananakop na tinawag sa atin noon is pinamagalan nilang cross at espada, which means religion and by force. So, pag nakita ka sa atin sa aming ang gobyerno, pag hindi ka sumunod, patay ka. So, what our fathers did, is nagpasakop sila. So, generation by generation, nang isinilang kayo, ang mula kami ninyo, Christian. So, hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon sa Muslim. So, kung sila ay kasama natin, ano bang itinuro? Ano bang itinuro sa atin? Kung sila ay kasama-sama. Jesus Christ, when He is still alive, hindi po siya nagsalita ng Aramaic, ng Latin. Hindi si Jesus Christ nagsalita ng Greek, hindi si Jesus Christ naging Espanyol. Ni si Jesus Christ hindi nagsalita ng Ingles at hindi siya naging Tagalog. Jesus Christ, when He was born, ang language po niya is Aramaic. At this time, He called His God. Katapos ng Easter, nung siya ay pinako, ang nakalagay sabi niyo, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my Lord, why have you forsaken me? So meaning to say, when we Muslim, we call Allah on His name, Jesus Christ also did not call His God Jesus. But the name of His God is Eli. Because back in the day, back through time, mayroong tatlong Semitic language na ginamit ang mga religious sectors at leaders. Before it's Judaism, ang tawag nila sa religious sa salitang Hebrew is Elohim.
So si Abraham, si Isaac, si Jacob, ang tawag nila sa Diyos nila is Elohim. So we believe also in Abraham, but we do not call him as Abraham, we call him Ibrahim. All of the religious prophets, all of the prophets, we call them in their proper name. Hindi namin sila tinatranslate. Like for example, tayong Pilipino, sinabi mo Juan, pagdating nila sa Amerika, John, so hindi mo gano'n. We still fix and hold on his authentic. So kaya naman, kami mga Muslim, ang Quran na ginagamit namin ngayon, until now, nandoon yung pinaka-original. Nandoon lagi hindi yan nawawala. So sa time ng mga prophet, Ibrahim, isang dito, ang tawag nila sa kanyang Diyos Elohim, which is the Arabic, the Hebrew term. Hindi po YHWH, hindi po kung ano mang Yahweh o kung ano mang Diyos, which is Elohim. Second, when Jesus Christ alive, ang language na is Aramaic. Ang tawag na sa Diyos na is Eli. So Elohim, napunta sa Eli. All the followers of Jesus Christ, they call their God Eli. So when the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may big peace upon him, his language is one of the oldest now and the existing oldest Semitic language, Arab. The Arabic, the Aramaic, and the Hebrew are all sister language, Semitic. We call our God Allah. Ang Elohim, ang Eli, ang Allah, iisa lang po yun. So ano ibig sabihin ng salita Allah? Ano ang katangian niya? If we will go, or anybody of you here experience to go inside in the mosque, wala kayong makikitang picture. Siguro may nakapunta na sa inyo sa mosque, walang picture, wala kahit na ano. Because we believe as what is written in the Quran and what is written also in the Bible. Because as a Muslim, hindi kami pwedeng tawagin Muslim din pag hindi namin pinaniwalaan ang Bible. So lahat ng kasulatan, kaya namin lagi sinasabi, ikaw, Christian na Muslim, kami is Muslim, parehas lang tayo. Nagkaroon lang tayo ng pagkakati-hati because of our leaders, because of their self-intention. So lahat ng kasulatan, from Ten Commandments, we call the Ten Commandments as Surah. Hindi ka pwedeng tawagin Muslim pag hindi mo sinunod ang Ten Commandments. And the first law is to worship only one God. Do not worship in front of the idols. Worship only one. Love your mothers and do righteous deeds. And then the second, yung tinatawag din ng mga kawikaan, and then yung mga kalatas ng Abraham. We call it the Sabur and the Suhok. And lastly is the Bible. We call the Bible as Injil. But according to the leaders, they call the Bible as the collection of books. They call it collection of books. But we call it Injil. Hanggang sa itinranslate ninyo sa Tagalog na Ebanghelyo, and then tinawag din yung Bible. And the last is the Quran. In the Quran, lahat ng propeta is binanggit. From Adam, Ibrahim, Isa, lahat sila, lahat walang isa. Kaya hindi kami pwedeng tawagin Muslim pag hindi namin kayo minahal. Pag nagkaroon kami ng pagkakahati-itis nyo, pag tinignan namin kayo na iba, hindi namin sinunod ang Quran. Yun po ang pinakamalinaw doon. So what is the image of Allah? Ano ang itsura ng Allah? The Quran says, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa Tagalog, ipinapahayag po namin sa inyo ang Allah ay nag-iisa. Siya ay ganap sa hindi ganapin lahat, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak. Ang Allah walang katulad. So the same as the Bible, what is written in the Bible the Bible said, sabi ng Panginoon, ako ang Diyos. Walang nakakita sa akin, wala akong kawangis. Ako hindi nagsisisi at nagsisinungaling. So, ang Christian, pag tinanong mo siya, anong itsura ng Diyos mo? Sasabihin din naman ninyo, wala eh. Wala din naman, pare-pares naman tayong wala. Kaya lang, ang kaibahan niya lang, meron kayong sinasambang harapan ng rebulto. So kami hindi ganon. And then hindi kami tumatawag sa kahit na ano, walang tagapamagitan. Diretso kami sa Allah. So yun lang ho. That is the very, very basic deviation between Muslim and the Christian. So pag ngayon kami Muslim na ako. Before I was a Christian, I am worshiping the idols. I am calling Jesus as my God. So now, what is my practice? Ang practice ko ngayon is 5. First practice, which is the very, very basic, is to believe in only one God. And that is Elohim in the Hebrew, Eli sa Aramaic na tinawag ni Jesus Christ, and Allah in Arabic. The second thing is ang magsimba kami ng 5 times a day. Kaya naman maririnig po ninyo yan sa mga moske, mapapansin po ninyo yung mga nakatirang malapit sa mga moske. Meron kayong maririnig na ganito. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya lis-salah, hayya lis-salah, hayya lil-falah, hayya lil-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah. Tanong, bakit kailangan sabihin sa mga mosque yun? Bakit lahat ng mosque kailangan na gano'n? Because it is the sign na kami po ay oras na ng aming pagsisimba. So, sino mang Muslim ang nakarinig ng tawag niyan at hindi siya nagpunta doon? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa mga Muslim ang hindi tumugon sa tawag ng pagdarasal ay hindi mapapabilang siyang hindi natin kabilang o hindi natin siya kasama. So, ang pinaka-importante sa aming mga Muslim ay magdasal ng 5 beses sa isang araw. So, yan ay madaling araw, yan ay tanghali, alas 3, and then alas 6 ng hapon, at alas 7. Anong ibig sabihin nun? Asyhadu alla ilaha illallah. Kami ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Elohim, kay Allah. Kami ay sumasaksi na si Propeta Muhammad huling sugo at alipin ng Allah. Halina kayong magdasal. Ang tinatawag po doon is hindi lang Christian, hindi lang Muslim, kung hindi lahat. Kasi Quran was sent not only in the Muslim, but Quran was sent in all of us. And then sumunod, halina kayo sa gumpay, ang alay dakila, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. That is the second practice. The third practice is kami mga Muslim ay nagpa-fasting ng 30 days in 1 year, sa loob ng isang taon. Malapit na po yun, magsisimula kami ng June. 1 buwan po kami hindi kakain sa umaga lang. Sa gabi, kakain din kami. Kasi kung gagawin namin 1 buwan, walang kain-kain, tigo kami lahat. Ganun po yun. So why we are doing it? Because we are following the practice of Jesus Christ. Jesus Christ Himself do fasting. Nag-fasting siya 40 days. And that is what we call Ramadan. So we cannot be called Muslim kung hindi namin susundin ang practice ni Jesus Christ. At yun po ay ang Ramadan, ang mag-fasting. Because Allah says in the Quran, fasting ay ipinagutos sa inyo kagaya ng mga nangauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot. So pag hindi namin ginawa ang ginawa ni Jesus Christ, hindi kami pwedeng tawaging Muslim. Ngayon sa pagdadasal po namin, napapansin ninyo sa mga ibang nakapasok sa mosque, meron ho kaming ginagawa. Tumutuwad kami. Nakagaya na naman ang ginawa ni Jesus Christ. Ganito po kami pag nagdasal, as like what Jesus Christ did. So we do that kind of worship to show our higher respect in our Creator. At yan din ang ginawa ni Jesus Christ before He was crucified. And that is what Jesus Christ teaches to all His companions at sa lahat ng kanyang mga tagasunod. And lahat ng propeta sa Bible, yun po ang ginawa. So kami mga Muslim, yun din ang aming ginagawa. Kami ay nagpapatirapan. So wala po tayong pinagkaiba. Kung sinasabi ninyo, Christian, we love Jesus Christ, we Muslims claiming also the same claim, that we love Jesus Christ more than you do. Because we follow what He says. So yan po yung third practice namin. Pangalawa, magdasal, o magsimba, magfasting. Second, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also teach us to give charity to the poor. Ang aming pong sistema ng pagsa-charity is kagaya ng charity ng sistema na ginawa ni Jesus Christ. Iaabot ng kanan na hindi nakikita ng kaliwa. So what ibig kong sabihin, hindi kami nagbibigay, halimbawa sa simbahan, most of the practice of the other sectors, when somebody give charity to the church, they acknowledge the name. Like for example, Mr. and Mrs. ganito, they give charity, so let us pray on the soul. Hindi yun sa amin. Sa amin, bawal Muslim naman hanap buhay na nakaalam sa middle class. Pagdating ng isang taon, 0.25% ng kanyang kinita, obligado niyang kunin niya. Lalabas sa bahay niya, pipili siya ng tao na pinakamahirap sa paningin niya at itutulong niya yan nang walang nakakaalam. If somebody will witness or if somebody knows, we believe that it will not be accepted by our Creator. Yan po ang aming practice. Kaya mapapansin ninyo, wala ko kayong makikita kahit pakalat-kalat po sa simba sa mga kalsada ng aming mga kapatid. Wala kayong nakikita niya ng mga kaso na kagaya ng iba na nakikipisan sa magulang o kaya wala mga trabaho kung wala ano. Kasi our practice is obligatory to give charity to the poor, which is also the teaching of all the prophets and Jesus Christ. Because as I mentioned, we all believe and we follow what all the prophets have been teaching to us. Then the last practice is to go to Hajj, to Makkah. Sa lahat po ng mga Muslim sa amin na mayroong mga kaya o mayayaman, obligado silang pumunta sa Makkah. Ano ba yung Makkah? Ang sabi ng ilan, yung daw yung bato na dinadasalan namin, hindi po. Ang Makkah
is the first na simbahan na tinayo ni Prophet Abraham, na pinangalagaan ng Islam magmula noon hanggang ngayon. Na every time na may sumakop, hindi ko pumayag ang ating mga kanunuan dahil ang lugar ko na yan is sacred, dahil para sa amin si Abraham is sacred. So we go to his naitinayin yung simbahan para ipagbunyi ang kanyang kadapilaan sa Allah. Yun lang po ang limang ginagawa namin ng Muslim. Other than that, wala na. Pag may nakita ang Muslim na pumatay, ulihin nyo, ikulong nyo kung napatunayan. Pag may nakita ang Muslim na umiinom, kulong nyo kahit walang tanong-tanong. Kasi bakit? Sa amin sa Islam, hawakan na lang ang bote ng alak, hawakan nila. Haram na. Bawal. So pag nakakita ka ng Muslim na umiinom, ikulong. Kasi ang sabi ng Allah, ang gawang mabuti sa kanya, ang gawang masama ay sa kanya. Ito the religion are teaching the same way. So walang dahilan para po tayo magkakati. So like for example, if you do not accept my explanation, halimbawa, ayaw ko talaga sa mga Muslim na didiri ako sa inyo. Pangit talaga tayo, mabaho na hindi ko talaga tayo. So ang panawagan ko lang po, simple. Kung ayaw ko niya sa akin, sa mga Muslim o sa Islam, huwag na lang po tayo pumayag na ang reliyon ang maging dahilan para tayo magkahati. Hindi tayo aabante kung tayo magkahati. Allah says in the Quran, la ikraha fid din. Walang pwersahan sa reliyon. Ang amin na pong duty is ipaalam sa inyo ang aming paniniwala. Whether you like it or not, kung tanggapin nyo hindi, maraming pong salamat. Because in that way, pag kami nagsabi kung anong aming paniniwala, in that way, we will all learn how to respect. By acknowledging the belief, by acknowledging the practice, it will be very enough para mas magkaintindihan po tayo. Huwag po natin silang iwasan, huwag po natin iwasan. Hindi naman porkit mag-aaral tayo ng Islam, may magpo-Muslim na tayo. Whether we accept it or not, marami pong Muslim sa Pilipinas. Kahit saan po kayo magpunta. And we are growing in number. Dumami po kami ng padami. Because why? Because of the teaching of believing in only one God. Yan lang po ang lagi namin hinihingi. Islam only believes in one God. We all believe in all prophets. Naniwala kami sa lahat ng mga anghel, naniwala kami sa lahat ng kasulatan, naniniwala kami na may kabilang buhay, may paraiso at impyerno, at naniniwala kung mamamatay kami. So kayo ay mamamatay, ako ay mamamatay. Pagdating sa kabilang buhay, hindi sinabi ng Bible, hindi rin sinabi ng Quran, that God will ask you, ano ba trabaho mo? Hindi naman gaganunin ang Panginoon. God will ask you, who is your Lord? Sino ang Diyos mo? At walang sinabi si Jesus Christ, based on our belief pa. Hindi ko naman po sinisira ang inyong paniniwala. Because this is the time. Hindi ko naman sinabi na mali sa inyo. Pero Jesus Christ did not taught people to worship Him. What Jesus Christ taught to people is to worship His Lord and your Lord. So ganun lang po sa amin. Kung tatanggapin po ninyo, maraming salamat. Kung hindi, pasensya na po kayo. And then sana, sa mga hindi po tinanggap, use it as a tool para mas lalo nyong maibigay sa amin o mas lalo nyong ma-implement ang fair justice, fair service at makita nyo na pantay-pantay tayo. Kasi pag nakakita ka ng Muslim na nagreklamo, nakakita ka ng Christian na nagreklamo, kahit sa ayaw natin at sa gusto, ako mismo noon Christian ako, marinig ko pa lang sa TV ang salitang Muslim, nagiinit na ulo ko. Because why? Because lagi natin nakikita sa TV, nagpapasabog sila, pumapatay sila. Bakit nga ba ganun? Bakit nga ba pumapatay ang mga Muslim? Oo nga, tinuturo sa amin na sumamba lang sa nag-iisang Diyos. Islam is peace. Bakit kami pumapatay? Bakit kami gumagawa ng masama? Allah says in the Quran, ang lahi ni Adan magkakasala. Lahi kayo ni Adan, lahi kami ni Adan. Kung may pumapatay sa aming mga Muslim, meron din naman sa ibang reliyon. Kung may namumugot ng ulo sa amin, meron din naman sa inyo. Chap-chap nga yung ilan eh. So magkakasala kayo, magkakasala din kami. What happened to us is na-manipulate lang kami, laging nasa media. Konti lang kasi ang gumagawa, kaya publish agad. Kagaya nga ng sinabi ni Madam kanina, konting report lang na makita ng media, batok agad. So yun na nangyari sa amin. Dahil sa brutal at kakaiba sa pananaw ng tao, inuulit-ulit na inject din ngayon sa atin. So kung nagkakasala kayo, nagkakasala kami. Ang lahi ni Adan, magkakasala. Lahi kay Adan, lahi rin kami ni Adan. Simple lang, ang gawang mabuti sa Allah, ang gawang masama kay Satanas. Anything rather than that. Kung naging Muslim ka o mag-decide ka na maging Muslim, hindi magbabago ang sarili mo. Kung pulis ka, mas mainam sa iyo maging Muslim. Dahil bakit? Ipatupad mo ang batas na sinumpaan mo, which is to teach what is wrong, what is right, and to forbid what is wrong. Ganun lang po kasimple. And then, paano ba mag-Muslim? Napakasimple. Sasabihin mo lang sa sarili mo,
Mahal ko si Jesus Christ. Tawag ko sa kanya original yung Isa. Ang Diyos ko, ang Diyos niya. Yun ang Elohim, yun ang Eli, yun ang Allah. At that time, you are already a Muslim. Ayaw mo na ngayon Muslim, punta ka lang ulit sa simbahan, magdasal ka, you are not a Muslim. Ganun lang po yun. And the other mga terms and other practices, pinag-aaralan po yun. So mga mahal ko pong mga kapatid, especially sa inyo pong mga officers, I really admire you all. Because you know, last night I am watching TV. So they're showing what is the situation with the PNP back in time. So napakalayo na po ng PNP ngayon sa dati. So talagang kanina na kinukunan ko kayo ng video habang nagmamarsya, nakutuwa talaga ako, ang ganda. Hindi kagaya noon, ang uniforme, labas pa yung t-shirt, labas pa yung mga kung ano-ano. So ngayon ibang-iba na. So that is why we idolize you. Kaya nga isa po sa mga pinupuntahan namin sektor is kayo. Kayo. Dahil bakit? Hindi lang naman dyan natatapos ang posisyon ninyo. Kayo ang mga tagapamayapan ng bayan natin. Some of you, after a decade, after a year, they run for a vice mayor. They run for the barangay captain. They became a leader or of certain barrios. So, makatulong po sana po sa inyo ito. Lalo-lalo na kung kayo ay ma-assign sa ibang lugar. That even we have differences in our faith, huwag tayong papayag na religion na maging dahilan para tayo ay maghati-hati. We respect your belief. We love your God, but we do not worship Him as our God, but we worship His God. So if we respect your belief, please love and respect also our belief the way as we love you all. Kung may nagkamali sa amin, diretsa, ipataw niyo ang tama. Kung may nagkamali sa kanya, ipataw niyo. Kailangan po namin kayo, tulungan niyo po kami, magtulungan po tayo. Because sa katotohanan lang, dahil po sa magulong kasaysayan ng bansa natin at sa matinding pagkakasakop sa atin ng iba't ibang lahi, majority sa pong Muslim sa buong Pilipinas ngayon, running 60% pa lang po ang nakakapag-aral. Halos lahat po sa kanila o sa aming mga kasama hindi po nabiyayaan na kagaya ninyo na nakapag-aral. Hindi kami natuto ng ABC, hindi sila nakikitungo. Kaya kung mapapansin ninyo, kahit saan kami mag-ikot sa buong Pilipinas, bibihira ang Muslim na nagpapablatter. Kasi takot o nahihiya kami makipag-approach sa tao because we do not know how to deal with people, because we did not manage to have a good schooling. Hindi ko kagaya ninyo, pinakamababa high school graduate. Lalong-lalo na po dito. So kailangan po namin kayo, tulungan niyo po kami para sa ikabubuti po natin dito sa mundo. And then inshallah, kung kailangan niyo po kami at gusto niyo po matutunan ng Islam, welcome po kami 24/7. Pwede po kayong tumawag, pwede po kayong magtanong. Panawagan ko lang po sa inyo, magtanong, makialam, alamin ang Islam. Hindi para ikaw ay maging Muslim, kung hindi para malaman mo kung ano ba ang diferensya ng bawat isa. Kung meron po akong nasabi na hindi po maganda at nakasakit po sa inyo, medyo foul, pasensya na po kayo, hindi ko po intention yun. Minsan kailangan lang pong diinan ng pag-usap para mas lalo po nating maintindihan. And then hanggang doon na lang po ako. And I will give the floor, maybe mga 2 minutes to 3 minutes, depende po sa kanya. I will give the floor to my father, and may the peace and the blessing of the Almighty Creator be upon all of us. Magandang umaga po sa inyong lahat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ako, tayong lahat ay nagpapakupkup sa alalaban kay Satanas sa sinumpa sa ngalan ng Allah mapagpala ang mga bagay. Mga minamahal ko mga kapatid, this is not the first time I talk in the PNP. Actually, nakalimutan ko na dahil sa tagal kong humawak ng video, yung pong isang opisyalis nyo, ayan pong nakaupo na nakatabi sa crate namin, na-encounter na po namin yan sa Palawan. So, nagkakandak po talaga kami ng Islamic awareness sa mga PNP para na sa ganun mga minamahal ko mga kapatid, maiwasan na po natin, sana, magsimula na tayo, no? Maiwasan natin yung discrimination good side katulad na sinabi ng anak ko. So kasi wala naman talaga tayong pagkakaiba, nagkaroon lang tayo ng konting diferensya, kunwari, nag-twist lang ng konti. Kung lalaliman pa natin yung pag-uusap na yan, pupunta pa tayo kay Constantine, magugulat pa kayo ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo is only manufactured by Constantine by 325 AD. Pero pabayaan na lang natin yun kasi kahit anong pukpuk ko dyan, wala na akong magagawa kasi nandiyan kayo. Kasi ang pinaka-importante lang dito, mga minamahal ko mga kapatid, kaya po namin ginagawa sa inyo ito, kaya po namin kayo nilapitan namin, para po lang sa ganun, wag naman mangyari. Kasi siyempre, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala naman sinabing, sumamba ka sa akin, gumawa ka ng masama. Wala po siya sinabing ganyan. Actually, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, magbigay ka o
yung sumama ng loob niyo sa amin. Pag sumama ng loob niyo, makapagsalita ka na hindi maganda sa inyo, isang napakalaking kasalanan na para sa amin. Ano pa kaya ang pagpatay? No, hindi ko talaga inaalaw sa Islam niya. Maniwala po kayo sa akin. Kung meron man, sabihin niyo sa akin, handa po ako sagutin anuman tanong after ko na mapaliwanag ko. So, ang pinakamainam po sa atin, mga minamahal ko mga kapatid, it's so very simple lang. Hindi naman po mahirap tanggapin ang Islam. Hindi mahirap tanggapin ang doctrine ng Islam. It's so very simple. Pansinin po ninyo, wag po kayong, sana po, gayahin niyo lang ako. Meron lang po ako ipapaliwanag after this. Gayahin niyo lang po ang salita ko, and then ipapaliwanag ko sa Tagalog. Pakisunod lang po ninyo, sundin niyo lang po ito sabihin ko. Law! Pakilakas lang po. Law! Ilaha! Illallah! Ang ibig ko sabihin nun, walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Yung po sinabi niyo yan, at that time, in Islamic doctrine, yung pong time yung yan, wala na tayong pinagkaiba. We are the same. Parehas na po tayo. Kaya lang, siyempre, hindi nyo na-practice yun. Ang Islam kasi, ang pinakamabigat dito yung practice niya. Kasi kayo, kumbaga, nung nag-raise na kayo sa practice ninyo. So, ang practice ng Islam, ang pinakamabigat ang trabaho ng Islam is magdasal. Yung pangalawang sinabing 5 pillars ng anak ko kanina. Salat. Kaya nga mapapansin nyo yung 10 commandments, isa lang ang Diyos natin, huwag magtatambal sa kanyang isahan, huwag tayo sasamba sa mga ribulto, sumamba tayo sa kanya. Ina ni ana Allah, la ilaha illa anna, fa'abudi wa aqimi salati la dikri. Katotohanan siya ang Allah, walang ibang dapat sambahin maliban sa kanya, at tayo pumunit dumakila pag sumamba sa kanya, bilang pagpupunit pag narila natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban doon, wala na. And then syempre, yung kabutihan ninyo, this is Islam. Yung kung ginagawa nyo, this is Islam. This is peace. Yung po ginagawa niya, this is Islam. Ang pinagkaibahan lang po natin, you worship Jesus Christ, but in a Muslim, Jesus Christ is only a prophet. Kalas, wala na pong iba. So, ano ngayon ang importante sa atin ngayon? Aalis na po kami. Bago po kami umalis, mga minamahal ko mga kapulisan, pansinin po ninyo ang buho ko. Palagay ko, talo ko yung maraming lalaki kanina. Yun kasi dinitin ako yung gupit ninyo. Ito po, alam kong gupit ninyo. Alam niyo kung bakit ako nagpagupit ito? Ina-idolize ko kayo. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kapatid. Katulad na sinabi ko sa nanganak ko kanina, napakalayo na nang inabot ninyo. Pati yung pangangatawa ko, I'm 52 years old, anak ko lang po ito, pamanay kong anak. Kung meron naman po dyan, medyo naglalaway ng konti sa akin, nakikita niyo po ang cellphone number ko sa Facebook, Philippine Islamic Propagator. Kaya matikas sa buha ko. Yung kung yung mga general dyan, yung mga commanding officer ninyo, hindi po kami nagkakalayo. Lamang na sila na isang paligo, pero hindi kami lalayo. Ang ibig ko sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, nakikiusap lang po kami sa inyo mga kamusliman. Buddhism, Hindu, Christian, Muslim, isa lang po tayo. Ang tatay natin si Adan, ang nanay natin si Eva. Magkakapatid po tayo. May sinabi po kami dito, yun na ngayon ang masasabi mo, alam ko na kung bakit ka Muslim. Kasi si Jesus, propeta mo, ang Allah ang sinasamba mo. Yun lang po naman ang kaiba natin, wala na pong iba. Ano man po ang mga kaabalahan na aming ginawa sa inyo sa mga araw na ito, patawarin po ninyo mga minamahal ko mga kapatid, ang pag-akit ko at pagkatok po namin mga kamusliman sa inyo. Kami po ay naghahanap lamang ng pagkakapatiran, mas malalim pang pagkakapatiran. Kung maaari, inuulit po namin sa inyo, mga kamusliman. Magkamali man ang isang Muslim, ikulong lang ninyo. Pero huwag niyo na po ninyong magitin ang salitang Muslim. Pag kami nagsalitang ang Muslim, ewan ko kung may nagsasalitang Christian. Ewan ko lang. Kung may magkakamali, sila polis, wala naman ako narinig sa mga kamusliman na Christian na polis, whatever. Ibig ko sabihin mga pinamanamahal ko mga kapatid, mahalin natin ang ating presidente, mahalin natin ang ating gobyerno, sumunod po tayo sa batas. Kung nakikita niyo po ako, may sasakyan po ko, kulay blue, nagbiting on the red light, pakiusap na lang po, yun na lang, pagbigyan niyo ako kasi minsan nagmamadali ako. Pero inuutos po sa Islam, sumunod po sa batas ng kahit anong bansa na aming sinasakupan. Kaya kung may nakita kayo, kahit isang Muslim na, nakita mong umiinom, damputin na po ninyo para hindi na po lumala. Educate me, educate my brother, magtulungan po tayo. Patawarin niyo po kami, maganda pong umaga, pagpalain nawa ang inyong mga samahan, at nawa, gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong lahat ng mga matataas natin mga
yung mga matataas nating ranggo hanggang sa mga magsisimula pa lang. 10 ng inyong buong pamilya at sana pagpalain nawa ang ating bansa, makapurihin pagkadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayaan ko kayo lahat, pasensya pong muli sa aming pang-iistorbo. Inuulit ko po mga minamahal ko mga kapatid, kami pong mga kamusliman ay kumakatok po sa inyong pintuan na sana huwag kayong papayag na kayo lang ng kayo ang nagkakaroon ng mga aktibidades sa inyong pong paligid. Isama po ninyo ang aming mga kapatid. 24 hours po ang aming mga kapatid. Wala pong isang salita, susunod po yan. Kulang lang po tayo na pakikipag-ugnayan. Maganda pong umaga sa inyong lahat. In behalf of my brother Muslim and sister Muslim in the whole world. Makikita niyo po sa Facebook yan. At marami na po nagkukomento at napapatunayan natin sa buong mundo. Ang Pilipino, wala pong discrimination. Minsan siguro yung ilan-ilan. Normal lang yun because lahi tayo natin. Maganda po umaga sa inyong lahat. Sasaludo po ako bilang isa pong kung tawagin pa, respect for our PNP. Good morning to everyone of you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you very much, sir. Any question? Baka po meron kayong gustong itanong kahit na masakit, okay lang. Yes, sir. Gusto ko lang linawin kasi dito sa kasama ko sa marami nagtatanong. Marami nagtatanong sa pag-aasawa ng Muslim ng higit sa isa. Gusto ko ipaliwanag nyo lang sa kanila para maintindihan nila. Ang tanong po ng ating mahal na kapatid, yan sa totoo lang usual na yan Palagay ko yung iba rito may kaso na Kaya naghahanap ng option. Wala naman sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala lalaki mag-asawa ka ng 4. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pwede. Iba yung pwede sa compulsory. O yung 4 Hindi mo lang sabi, oy, lalaki mag-asawa na ito. Parang gano'n. Pwede. Ang ibig sabihin, bibigyan mo ng wisdom ang kapaliwanagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito po yan. 4 din ang aking ipapaliwanag. Una, nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na mas higit na mas malakas sa lalaki kaysa babae. Kung tawagin is polygamous. Pangalawa, mas marami ang babae kaysa lalaki. Ang ratio natin ngayon, 30 ang babae, 1 lang ang lalaki. So, ang pangatlo, ang sabi ng Biblia, humayok at magpakarami. Wala po siya sinabing humayok at mambabae. Pangapat, ang sabi ng Biblia at ng Quran, ang makiapid o mga lunya, hindi makakapasok sa paraiso. Tingnan po natin kung sino ng lunya. Ang isang Muslim, hindi siya pwede mag-asawa kapag hindi niya kaya bumuhay ng kanyang pamilya. Hindi siya pwede mag-asawa. Kaya mas marami sa kanila ang tumatanda na pinata. Kasi, alam niya, hindi siya kaya bumuhay. Kasi, sagutin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka nagkaroon siya ng anak buhay, pwede din siya mag-asawa. So, pag gumanda ang buhay niya, gumanda ang hanap buhay niya, yumaman siya, sabihin natin gano'n, pwede siya mag-asawa ng 2. 3, 4. Pantay ang kanyang pagmamahal, kasal. Kung may bahay yung isa, dapat lahat may bahay. Pag may kotse yung isa, dapat lahat may kotse. Pag manok ang ulam na isa, lahat dapat manok. Hindi pwedeng manok, sisiwit ko. Kailangan pantay. Pag yung isa noon sa 4 na yon, medyo nalamangan, hindi pinabayaan ba, papasok sa impyerno na laylay ang kanyang kalahating katawan. Ang Christian, wala ka mababasa sa Biblia na bawal mag-asawa ng 2. Ang Christian, isa lang ang asawa, ang practice ninyo. Pero marami kayong kabit, di ba? Sino nangalunya? Kayo o kami? Bawal mangalunya Di ba? Yun lamang po. Napakasimple lang unawain. Ang babae, bakit hindi pwede mag-asawa ng 2, 3, 4? Kasi pag 4 ang asawa ng isang babae, paano nabuntis? Sino ang tatay doon sa 4? Yun lang po. Yun ang pinakamagandang wisdom o philosophy na madaling ko mapaabot sa inyo. Another question? Question? No more? Yes. Yes, actually, sa totoo lang mga minamahal ko mga kapatid, sa Islam, kahit naman ng panahon pa ng mga propeta, kahit ng mga panahon sa... Pagka daw ba nagpakasal sa Muslim, registered sa NSO? Diba? Oo, saan na? Lalahatin ko na para ano. Kahit mga panahon ng propeta, pag nagpakasal-kasal lang naman No more papers Nagkaroon lang tayo ng papers, lahat ng gawain natin panahon ng Constantinople. No, medyo ng Europe o yung Roman Empire. So, registered ba sa NSO? Yes, kasi nakikisalamuhan na kami sa inyo
Nakikisalamuhan na kami sa inyo. Register yun. Pagdating ng Sharia, pag kinasal kami, pwede ipapil yun. Gumawa na rin kami ng papel. Na isa papel na rin yan. So pagka na papel na yun, convicted na yun, papasok na sa government yun. So yung NSO i-release na yung na kami, rehistro kami sa Sharia. Kasi may batas na rin kami. May papers na rin kasi ang Islam ngayon. Pwede na kami, dati pansinin nyo yung mga Maranao dyan. Kung puntahan nyo yung mga Maranao, kasagaran. Ewan ko lang to, kung original yung birth certificate yan. Patawarin ako. Baka magkaroon pa siya naman. Kasagaran sa kanila, wala birth certificate kasi wala namang papel-papel doon sa kanila. Katulad na sinabi ko ng anak ko kanina, hindi sila marunong na ABC, 1, 2, 3, wala silang parang verbal lang lagi. Okay, nasal kita, ikaw sila laki, asawahin mo si babae. O sige, go. Kalas. Ngayon, hindi na. Para makilala rin ninyo kami. At handa rin kami magbayad ng buwis kung ano man ang ginagawa namin. Nagpapailalim kami sa batas. So, ibig sabihin, tapos na ang labanan. Libro sa libro, usap na tayo ng mga harapan. At kaya po nandito po kami. Kaya nga po sabi sa inyo, namin sa inyo kanina, kami po ay kapatid nyo rin sa ilalim ng Republika ng Bansa Pilipinas. Another question, mga minamahal ko mga kapatid. Registered talaga, no? Registered mo yun sa NSO. Sure. Wala na? Okay, thank you very much. Maganda pong umaga muli sa inyo lahat. Maraming salamat.